So mga kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay yung patungkol nga po sa latest video ng dating Dabarkads na si Anjo Iliana. Sa pagkakalam po natin mga kaparokya, ito nga po yung latest video ng dating katrabaho ng Tito Vic and Joey na si Anjo Iliana, na kung saan mga kaparokya ay humihingi po ito ng kapatawaran. Nga lang mga kaparokya, ang paghingi nito ng kapatawaran ay may kasama pa pong pagbabanta. Hindi po natin alam kung ano ang tunay na nangyayari kay Anjo Iliana, at ganito na lang po siya kadesperado para siraan ang legendary trio na tila mga kaparokya sinisira nito ang legasiya na pinaghirapan ng iconic trio na Eat Bulaga at pangalang iningatan ng one of the legendary artists dito sa ating bansa. At of course mga kaparokya, magbibigay din po tayo ng reaksyon sa mga sinabi nito about nga po sa kanyang video. Pero bago yan, papakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So tara mga parokya, ating panoorin yung latest video ni Anjo Iliana. Good morning. It's another gloomy, but it's Tuesday. May mga bumubulong-bulong sa akin na talagang gusto daw akong tingnan dito sa ikakaso sa akin ng Tito Vic and Joey. Ay ako ba'y humingi ng pasensya sa kanila? Hanggang ngayon humingi ako ng pasensya kung pwede magkapatawaran. Yan naman ang turo sa mga pinupuntahan yung misa. Sa katunayan, sino ba to? Si Father Mataba, yung ano nila. Nag-body shaming, paano ba to si Anjo Iliana? Ano nila, priest. Ako pa yung humingi ng dispensa, humingi ako ng kapatawaran. Pero ang nakarating sa akin, hindi, babakpakan daw ako. Ididiin ako, ewan ko kung saan yung kaso ko. Gusto nila, ikulong pa habang buhay, hindi ko alam. Ayoko sana nito, kaya again, nakikiusap ako sa management, kay Tito Vic and Joey. Kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo, at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami kayong abogado, marami kayong koneksyon. SP speaker nga yan, si Tito Sen ang dami koneksyon yan. Lalaban na ako. Sinabi ko naman sa inyo, ang panlaban ko, bibig ko lang. Kaya nakikiusap ako, huwag na tayong dumating sa punto na ilalabas ko ang mga bomba ko na makakasira sa pamilya nyo. Kasi we are talking about immorality inside Eat Bulaga. Ano yung sabi ng immorality? Yung may asawa na, tapos pumapatol pa sa may asawa na. Di ba? Matindi yun. Matindi yun. At kay Leo Martinez na pinagtatawanan ako na bluff daw. Alam ba, dalawang klase yung bluff, Leo Martinez, pare. Leo Martinez, si Don, ewan ko anong pangalan niya doon. Maik Manao, Biatat. Si Congressman Manik Manao. Dalawang klase yung bluff. Yung bluff, tinabluff mo, tinatakot mo, pero wala namang bala yung baril mo. Yung isang bluff,
bluff na may live bullets. So, sinasabi ko, nagpa-bluff lang ako. Ang pinapalabas ko noon, tumigil na silang ka-atake sa akin at pinilabas ko lang na bluff yun. Yung sinabi ko. Pero, ang tanong, yung bluff kung bang yun wala naman kasinungalingan lang ba? O yung bluff na yun, totoo, ika nga may bala sa loob na live. So yung bluff na sinasabi mo kung totoo, di sabihin mo, hindi yung nananakot ka. Nananakot pa kung talagang matapang ka, ilabas mo yung sinasabi mong bomba. Ano naman, total kakasuhan ka naman ata ng pamunuan ng Eat Bulaga. So ilabas mo na yung sinasabi mong bomba na yan para at least madagdagan pa yung pwedeng ikaso sa'yo. Ito yung humihingi ng kapatawaran mga kaparokya pero hindi sincere yung paghingi ng apologize. Kumbaga, hindi bukal sa puso at hindi tako sa puso ang paghingi ng pagpapatawad. Bagkus mga kaparokya ay parang nang babanta pa. So tuloy po natin mga kaparokya. Kaya ako humihingi ngayon ng sa Eat Bulaga. Mag-isip kayong mabuti kasi hindi naman kayo lahat. Eat Bulaga pa daw po dapat ang mag-isip ng mabuti. Hindi kaya i-apply niya sa sarili niya yung sinabi niyang yan. Siya ang dapat na mag-isip ng mabuti dahil wala nga po siya sa tamang katinoan. Hindi po magagawa ng matinong tao yung tulad ng ginagawa ni Anjo Iliana. So tuloy natin. Mabait na tao. Hindi lahat kayo malinis. Kaya ako inidiin nyo, mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputo ko, lapit sa door lang yun. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, sawa. Di ilabas niya yung sawa na sinasabi niya, tatakutin niya pa yung Tito Vic and Joey samantalang yung mga halusos na ay hindi nakaporma. Ito na ang bluff lang wala naman tong may papakitang pruweba. Talagang sinisiraan lang nito yung legacy ng Eat Bulaga, yung pangalan na pinaghirapan or yung title or yung programang pinaghirapan ng legendary trio at even ang pangalan na iningatan ng iconic trio ay talagang gusto netong siraan at tapakan. Kaya if I were sa management ng Eat Bulaga ay talaga dapat ituloy ang ikakaso dito sapagkat mapanira talaga ang mga pahayag na ito sa Eat Bulaga at of course sa iconic. So tuloy po natin. Bawang, napapatok, malalakas. And we're talking about immorality. That's a crime. That's a crime. Yung may asawa yung tao tapos aaswagin nyo. Yun sana nga. Ang tanong, may pruweba ba si Anjo Iliana? Kung sa bibig lang manggagaling ang kanyang pruweba, ay tingin ko hindi po papasa sa hukuman yan. Dapat pag nagsalita siya ay may kaukulang pruweba na maipapakita siya. Kasi pwedeng i-deny yung mga pinagsasabi nito ng mga taong involved sa sinasabi nitong immorality na kesyo may asawa na ay parang dinidiskartehan pa po kung sino man pong host ang pinatutungkulan po nito. So tuloy natin. Yung mga ilabas. Yung mga nilabas kong to, wala yun. Kwentuhan lang yun. Pero kung gusto nyo talaga ng away, disagree po ako kasi ang tunay na nangaaway dito mga kaparokya ay walang iba kundi si Anjo Iliana. Actually mga kaparokya ay tahimik ang management ng Eat Bulaga at ng Tito Vic and Joey. Yan yung mahirap mga kaparokya kapag tahimik ang iyong kinakalaban. Kumbaga kung hindi ka pinapansin, ini-ignore ka tapos bigla ka na lang kakasuhan. Yun ang mahirap mga kaparokya. Talagang
puputok ang butsi mo kapag tahimik ang iyong sinisiraan, hindi nagko-comment sa paninirang ginagawa mo. So tuloy natin. Ako'y nakikiusap sa inyo, humingi ako ng tawad dahil niyo ang patawarin para wala kayong puso, galit na meron sa inyo, walang puso. Pag pumunta tayo sa puntong yon, marami po ang masasaktan, maraming pamilya ang masasaktan, at hindi malayo marami maghihiwalay. Tingnan mo, sino ba yung may galit? Sino ba yung hindi mabuti? Tingnan mo, isipin mo, sinong matinong tao ang gustong siraan ang isang pamilya? Ito mga parokya si Anjo Iliana ay layunin ata nito na siraan or sirain ang isang pamilya. Kaya ako dito mga parokya, sabihin niya na lang yung sinasabi nitong bomba, yung sawa na kesyo talagang maghihiwalay daw yung pamilya ng sino mang host na pinatutungkulan nito. Masyadong masyadong nambla-bluff na tingin ko naman ay wala naman po siyang maipapakitang pruweba kundi ang sabi nga nito ay bibig lamang niya. So, tuloy natin. Alam ko yan, dyan ako nakikita ko eh. Kaya kung ready na kayo na makipagbati, salamat. Kung hindi kayo ready makipagbati at makipag-away lang, ay ang dami ko po ditong i-reveal na mga nangyayari dyan na immoral. Immoral. Kaya patawarin nyo na lang at mananahimik na lang ako. Yan ang pinakamaganda. Well, mga kaparokya, wag na po natin tapusin. Pero masasabi po natin, unang-una, wala naman pong nang-aaway sa kanya. Well, in fact, mga kaparokya, ay si Anjo Iliana pa nga po yung dada ng dada at si Anjo Iliana pa nga po yung tila nang-aaway po sa dati nitong nakatrabaho. At tulad po ng ating sinabi mga kaparokya, walang taong matinong gagawa ng tulad ng ginagawa ni Anjo Iliana. At kung humingi ka ng kapatawaran, dapat ay bukal sa puso at taos sa puso. Hindi yung hingi ka ng kapatawaran tapos magbabanta ka. Hindi po sincere yun. Kumbaga, hindi sincere ang paghingi mo ng kapatawaran. Pwede ka naman na patawarin pero para sa akin mga kaparokya ay dapat ituloy ang kasong isasampa sa taong ito sapagkat talagang mapanira at talagang parang disrespectful mga ito on the part of legendary trio at sa Itbulaga na kesyo mga kaparokya ay immoral daw po ang ginagawa ng sino mang host ang pinatutungkulan nito at meron pa nga pong issue ito sa nasabing noontime show na kesyo may sindikato daw dito. Meaning to say mga kaparokya ay merong hindi magandang nangyayari sa loob nga po ng naturang noontime show. So talagang itong mga payag na ito ni Anjo Iliana ay talagang makapanira. Talagang sinisiraan at sinusubukang i-demolish ang pinaghirapan ng legendary trio. At kung umasta to, kala mo, very demanding mga kaparokya na kesyo dapat ay ang paghingi nito ng kapatawaran ay orak-oradang ibibigay sa kanya ng management ng Eat Bulaga. Kaya if I were sa management ng Eat Bulaga ay tumahimik sila. Pwede naman po nilang patawarin si Anjo Iliana pero dapat ituloy ang isasampa dito nang sa gayon ay matuto at mabigyan ng leksyon. Kasi mga parokya kapag hindi sila gagawa ng action regarding po dito ay aabusuhin lang ni Anjo Iliana ang kabaitan ng Tito Vic and Joey. Kung kailan tumanda ang iconic trio ay doon pa sinisiraan ng taong ito. Ito yung taong toxic tulad ng lagi po nating sinasabi. Yung wala pong kwentang tao. Ito po yung buhay na patunay na toxic. Nagpapaka-relevant kahit nonsense naman ang kanyang mga issue. Again, kung meron man siyang gustong i-reveal pa, ay i-reveal niya. Ano ba naman na
idadagdag na lang yun sa pwedeng ikaso sa kanya. Kung talagang meron siyang maipapakitang pruweba, ipakita niya na lang sa hukuman once na masampahan ito. Mahirap niyan mga kaparokya, wala na nga siyang pangalan sa showbiz or sabihin natin may pangalan pero hindi na tulad noong araw na talagang medyo kilala pa si Anjo Iliana. Ngayon po ay talagang laos. Kumbaga masasabi po natin laos na ay sinisira pa po nito ang kanyang pangalan. Sa nangyayari dito mga kaparokya, mas bumababa po ang kredibilidad at ang dignidad ni Anjo Iliana at akala naman po nito ay maaapektuhan ang noontime show ng Legendary Trio sapagkat mga kaparokya, ang daming ads at ang daming sponsors ng Eat Bulaga ngayon at talagang makikita na sinusuportahan po ng mga big time sponsors at advertisers ang nasabing noontime show. Inggit lang to sa nangyayari sa Eat Bulaga sapagkat hanggang ngayon mga kaparokya ay talagang relevant ang Tito Vic and Joey, ang mga host nito, ang Eat Bulaga. Kaya tinatry niya na makakonect or maging related sa Tito Vic and Joey nang sa gayon ay maging relevant din siya. Nga lang mga kaparokya ay negative ang nangyayari sa kanyang ginagawa against Tito Vic at sa Eat Bulaga. Kaya for me mga kaparokya, kung hihingi ka ng kapatawaran ay dapat taos puso at bukal sa puso ang iyong pagpapatawad. Hindi ka na yung nang babanta ka pa dahil hindi sincero ang iyong paghingi ng kapatawaran. At para sa akin, sana ay ituloy ng management ng Eat Bulaga ang kasong isasampa dito. Nang sa gayon ay matuto mga kaparokya. Kasi pag gantong tao na wala naman pong kakwenta-kwenta ay aabusuhin lang ang kabutihan ng dati nitong mga nakasama.